Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Alhamdulillah hatta yarda walhamdulillah 'inda ar-rida walhamdulillah ba'da ar-rida walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la lahul mulk wa lahul hamd yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna sayyidana wa habibana wa azimana wa qa'idana wa qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallama wa ala alihi wa ashabi wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إذن حياكم الله وبياكم جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا إنه هو الولي القدير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل الباطل وارزقنا اجتنابه. اللهم يا مفهم سليمان فهمنا ويا معلم إبراهيم وآدم علمنا وزدنا علما وهدى ورشدا وتوفيقا وأدبا وصبرا يا كريم. So, alhamdulillah, sa oras na ito ay nagpapasalamat ako sa Allah subhanahu wa ta'ala dahil isa ako sa mga naimbitahan na makapagsalita bilang speaker sa ganitong pangyayari. Actually, na first time ko sa ganito. Para akong nakasakay sa bangka. Masya Allah. So, kakaupo ko pa lang, Masya Allah, ang bilis ng risk na ilagay na agad dito. So ngayon, ganun pa man, pag-usapan natin ang dapat na pag-usapan sa oras na ito. Actually na ang gusto kong talakayin, isa sa mga bagay na ang marami sa atin ay nakakaligtaan or nakakalimutan or hindi alam kung ano yung mga tamang pamamaraan ng ganitong gawain. Ito yung fadlud dua, ang kainaman ng pagdudua. Marami sa atin na marami tayong kahilingan sa Allah. So many years hanggang ngayon hindi pa rin tinatanggap ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ibig sabihin, mayroon kang hindi nagagawa kaya hindi tinatanggap ng Allah ang iyong mga panalangin. Lalong-lalo na ngayon nandito tayo sa buwan ng Ramadan na may 3 oras dito na kung saan pag tayo ay magdudua, katanggap-tanggap sa Allah subhanahu wa ta'ala. Dua na kung saan lahat tayo ay gising. At alam ko na 95% kaya natin gawin. Kasi lahat tayo gising sa buwan ng Ramadan. Pagkatapos ng Ramadan, na 5% na lang ang matitira. Kasi ang karamihan sa atin, wala na. Babay Ramadan. Babay Ramadan. Ang unang oras na dua na nakakaligtaan natin sa buwan ng Ramadan ay ang pagdudua sa 1/3 ng gabi. Ano yung 1/3 ng gabi? Simula 1:00 ng umaga hanggang before dumating ang Fajr, katanggap-tanggap ang mga dua sa oras na yan. Pero ang problema sa atin, mas inuuna ang pakikipag-usap kay jowa or nakikipagtawagan sa oras na yan kaysa sa magdua. Alam niyo ba anong sinabi ng Allah ng propeta sallallahu alaihi wasallam? Inna Allah tabaraka wa ta'ala yatanazzalu ila sama'i dunya hina yabka fi thuluthul laylil akhir. Ang Allah subhanahu wa ta'ala mamaya alaw na alam ko na lahat tayo, karamihan sa atin gising ang ating mga diwa. Na sa oras na yan, bumababa ang Allah subhanahu wa ta'ala.
At ito ang akida ng Ahlus-Sunnah wal Jamaa na ang Allah ay nasa langit. Nasa langit, kaya siya bababa. Pero wag na nating itatanong kung paano siya bababa. Bakit? Hindi natin pwedeng pangimasukan ang bagay na hindi natin nakikita. Ang pinaka-importante, naniniwala tayo na ang Allah ay bumababa sa oras na yan. May tatlong kahilingan ang Allah subhanahu wa ta'ala sa oras na yan na ang karamihan sa atin nasasayang. Di tanong ka pamakutan. Yan yung bago na kapag dawaga, kapag I love you sa di ka na ning kaluma. Kapag textmate, or kapag Facebook, kapag scroll sa social media, tama sa nomas kanina waktu na, Fajar. May tatlong bagay dyan na sinasabi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Unang-una dito, man yad'uni faastajibu lah. Sino man ang mayroong dua, tatanggapin ko. Ibig sabihin, dapat na yung oras na yan, magdua tayo kahit anong lingwahe. Maghindanaon, Tausog, Maranao, kahit anong lingwahe mo. Nakatanggap-tanggap sa oras na yan pag ikaw ay nagdua. Pangalawa, man yas'aluni fa'u'tiyalah. Kung sino man ang mayroong hihingiin, ibibigay ko, sabi ng Allah. So, as ikaw na estudyante, ikaw na babae, lalaki, mayroong kang kahilingan, sa oras na yan, hilingin mo sa Allah. Ya Allah, sana sa darating na board exam, papasa ako. O isali mo ako sa mga papasa. So, 100% tatanggapin sa iyo ng Allah. Ang pinaka-importante na mag-study ka lang. Hindi pwede yung magdudua ka pero hindi ka naman mag-study. Wala kang may sasagot. Yun yung pangalawa. Pangatlo, naman yastagfiruni, na kung sino man ang mayroong tawag dito, hihingi ng tawad, patatawarin ko. Yan yung maala talutiman. Napamakutan tano sa namba akutika na may mayanto. Nandoon ikagadamang ka sa alas 3, na di ka panggula, inya nagkapagampagan pagkuha na cellphone ng ka. Yan nagkapagampagan pagkuha na andawsan gamit ng ka. Sumabay na di kinagarami na yan pan maugati ka pangatal. Abya pa sa na pa-makeup. Makagay pa. Katawan na mo, iyarang balay ng ka. Okay na, di lang kami na maggaluma ka, makabitas ka naman, inshallah. Okay. Nyabay ikay sa oras na log ang magabi. Ikaduha oras, aw pamani ka manggalbag tano, na di ka pakagagab pag-umra, hindi mo kayang mag-umra, hindi mo kayang mag-hajj, na pag ginawa mo ang gawain na ito, na ang gantimpala na ibibigay sa iyo ng Allah ay katulad ng gantimpala ng taong nag-hajj at nag-umra. So, ikasla na, pahalanin. Ngayon to ba? After Fajr, after mo magsagawa ng Salatul Fajr, anong oras ito? Pagkatapos magsambayang ng Fajr, hindi ka muna lumabas ng mosque. Yung mga babae naman, nagsambayang sa kanyang kwarto, hindi mo na umalis, nanatili mo na doon sa kanyang kwarto. Nag-adkar, nagdua, nagbasa ng Quran. Pagdating ng alas 6, na bago ka aalis sa kwarto na ikaw na babae, ikaw na lalaki, bago ka lalabas sa mosque, ay magsasala ka ng 2 rak'a na salat at duha. Nang sabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na naiulat ni Abu Hurairah, man sallal fajra fi jama'atin thumma qa'ada yadhkurullah thumma salla rak'atain kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Kung nagsambayan ka ng fajr sa jama'a, hindi ka lumabas maliban sa alas 6, and then nagsambayan ka ng 2 rak'a, ang gantimpala na ibibigay sa iyo ay para kang nag-hajj at nag-umrah sa oras na yan. Supply ka sila na paalanin. Okay, na niya problema na pagkatapos magsambayan na buliw diretso. Bamagayas. Kaginaro lang doon na nawarningan. May di ka tamawaga, i-blackpost ka. Tama, may kang gula.
Di ka bakayan. Yun lang kay ibadah ng ka. Simba nagkakano Allah subhanahu wa ta'ala. So ito yung pangalawang oras. Pangatlong oras, nakatanggap-tanggap ang dua pag malapit ng iftar. Siya rin sa kano, kapumbuka. Pag ang oras ng Maghrib, ngayon, na nakalagay sa inilagay ng Darul Ifta sa kalendar, 5:56. So mga 5:50, nanduan ka rin sa ba? Pitasi ka rin ni cellphone magalan, imatay ka rin. Hindi ka napya so naman, pang video call ka po. Pagkarandat ka po sa namakutika. Aron nandoon napya so magana pumbuka, na bagay labi po, tingin makasuot po. Magkasuot po. Mapya mo na po tapinasa na. Kaya ginatay ko Rasul sallallahu alaihi wasallam, thalathathun la turaddu da'watuhum. 3 tao ang katanggap-tanggap ang kanyang dua. At kasama dito ang yung taong nagpapasting at pag siya ay magkakain na ng kanyang o before kumain ng kanyang iftar. So niya ba'y talutiman na niya ang oras nakatanggap-tanggap ang dua. So dapat na samantalahin natin dahil pagkatapos ng Ramadan na siguro wala nang magpapasting sa atin illa marahim Rabbi, maliban na lang kung sino ang ginabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ano ang kainaman ng dua? Unang-una, ang dua isti'anatun min ajizin da'ibin biqawiyin qadir. Ang pagdudua ay nakakatulong lalong-lalo na sa mga taong mahihina. Kaya minsan, lalo-lalo sa mga estudyante, nagtitik ng bar exam, or mayroon kang mga gusto sa buhay, na dapat na induanan ka. Bakit? Na kung tayo ay nagdua, na automatic tutulungan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na kung sakali naman, na hindi natanggap ang iyong dua, natanggapin mo. Anong sasabihin mo? Qaddarallah wa ma sya fa'al. Ito yung takdir, destiny, kapalaran ko sa Allah. Ang Allah gagawin niya kung ano ang nanaisin niya sa kanyang alipin. Huwag mong sasabihin na law fa'altu kada wa kada. Namba kami kamaya ko'y. Namba ka na kapag study ko sa maya. Namba. Ladig ka pa kaya nito. Talima ka. Talima ka, da ka makapas. Da ka makusukahan na nga na talima ka. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Baqarah, wa idha salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idha da'an. Sabi ng Allah, ya Muhammad, kung tatanungin ka nila patungkol sa akin, na ang sasabihin mo, ako ay napakalapit. Alam nyo ba kung gaano kalapit ang Allah? Sinabi ng Allah sa ibang sura, wa nahnu aqrab ilayhi min hablil warid. Yung mga ugat natin sa liig, pinakamalapit sa atin, na mas malapit ng Allah sa ugat na yan. So anong sabi ng Allah? Ujibu da'watad da'i idha da'an. Tatanggapin ko ang inyong mga dua. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala kung kayo ay magdudua. Kaya sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ni Salman, sabi ng propeta, inna rabbakum hayyun karimun yastahyi min abdihi ay yarfa ilayhi yadayhi fayaruddahuma sifra. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng Rasulullah, ay buhay at mapagbigay at maawain. At nahihiya ang Allah sa kanyang alipin na pag itinaas niya ang kanyang kamay ay hindi maibibigay ng Allah yung dua. Yan ay maana na nandoon na ni kapulo ng kasaliman ng kanan yan ang kaitago sa ginawa na ipagkaya ka no Allah ta'ala. Ipagkaya ka no Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ay maana na automatic na ingis sa laka no Allah subhanahu wa ta'ala sa duanan ka. Sabi naman ni Ibad bin Samit sa isang hadith ng propeta sallallahu alaihi wasallam, sinabi ng Rasulullah, ma ala dahril ardi min rajulin muslim yad'u Allah bi da'watin illa atahu Allahu iyah. Walang Muslim dito sa ibabaw ng lupa na magdudua maliban na ito'y ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala. Man lam yad'u bi ithmin aw qati'atir rahim. Ang pinaka-importante na yung dua mo ay maganda. Di ka nakapandua sa malchik. Arlan to na nakapitas ka no sa balay ng kanay, pabarangan ka. Alhamdulillah kapagulan.
Pari niya basalimun Allah Ta'ala. Malam, yad'u bi ithmin aw kati'ati rahimin. Tama sadika, makandua sa dili mapya. Nugan, kagina sa mga ina, labi lawan ni mga ina ba niya? Na dig ka pa kaya sa ina, icinta ni niwatanin. Dig ka pa kayang kanu ina, ay induan ni niwatanin sa dili mapya. Nugan, so doa na ina na pagdaliman ng Allah Ta'ala. Doon ni kadalunan ka sa kanuwatan ng kanama kakamulkan ka. Pagdaliman ng Allah Ta'ala ito ba? Nugan, so doa no ina na mustajab. Pagdaliman ng Allah Ta'ala. Wad doa ibada. So kapandua na simba. Simba. Nagkatawano. Pag sa situation, nakatanggap-tanggap ang doa pag umuulan. Umingka, bagulan. Na andoy ka wala na may doa ka doon. So gali ni panduaya, doa ka rin sa makanduaya ka. Pamakot ka. Yan yung maana na ibada. Simba. Idu'a niya. Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a huwal ibada. So du'a na namba isimba. Namba isimba. Ikadua, fihi daf'un o daf'ul bala. So kapandu'a napakadipinsa ka ng mga tiyuba. Nakakadipinsa ng mga pangyayaring hindi maganda pag lagi kang nagdudua. Sinabi ni Ibnu Umar, na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, man futiha lahu minkum babad dua, futiha lahu abwabar rahma. Sino man ang taong laging nagdudua, ibig sabihin binuksan sa kanya ng Allah ang pintuan ng mga mabubuti. Ada sa nakita no, kagagabihan na di pandua, kagagabihan na di bagadkar, yan katawan niya. Umani sana insanta na ginawa tano. Kaya sabi ni Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, min asyadil uquba, kasama sa mga pinakamahirap na parusa ng tao, ay yamsikallahu lisanak an dikri, na di ng karamong katarman sa Allah Ta'ala. Marakalima ba? Di pakapagadkar, di pakandua, natabon ng dawi kapagkapatay nin, na dinin magtalo ila ilaha illallah. Dukan, kaya na daning kalayamin ito ba? Tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa ma su'ilallahu shay'an ahabba ilayhi min an yas'al al-afiya. Dadan panganinan ka, wala ka nang hihilingin sa Allah maliban na lamang na ito'y ibibigay ng Allah. Pagdaliman no Allah Ta'ala duanan ka. Labilawat sa niya ba ulan-ulan na Ramadan na pagdaliman no Allah Ta'ala idua. Ano ang pinakamainam na dua sa buwan ng Ramadan? Yung hadith na itinanong ni Aisha radhiyallahu anha sa Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ara'aita in alimtu ay anna laylatal qadr ma'akulu fiha. Ya Rasulullah, paano pag nalaman ko na ang gabi na ito ay gabi ng Laylatul Qadr? Ano ang aking idudua? Anong sabi ng Rasulullah? Quli, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, katotohanan na ikaw ay mapagpatawad. Tuhibbul afwa, gustong-gusto mo ang taong humihingi ng tawad. Fa'fu anni, patawarin mo ako. Ngayon, hindi ba meron tayong dua na ginagamit na Allahumma gfirli? Ano ang pagkakaiba na Allahumma gfirli at Allahumma innaka afuwun? Itatanong natin ito mamaya. Ibig sabihin, nasabi ng mga ulama na anna al-afwa ablago minal magfira. Yani maana na mas maulad, mas mapya inyata patalon na Allahumma innaka afuwun kuminka no Allahumma gfirli. Bakit? Sabi ng ating mga ulama, al-afu, na yung nagawa mong kasalanan ipapatawad sa iyo ng Allah at buburahin niya sa Lauhin Mahfud. Pero yung Allahumma gfirli, patatawarin ka ng Allah pero mananatili sa Lauhin Mahfud yung ginawa mo. Nyabi kang binayanin, idwatiman na niya. Nyabi pamakutan tano na kadalusa, Allahumma innaka afuwun
tuhibbul afwa fa'fu anni. Bamasa ka sa Diyos, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bagada ka sa motor, baguli ka, balalag ka, balakaw ka, bagada ka sa motor, pakadakil ka na ni kadalon ka sa Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yani makna na niya pinakamapyabanal adua. Wakala sallallahu alaihi wasallam, sinabi pa ng Rasulullah, inna dua yanfa'u mimman nazal wa ma lam yanzil. So dua nagkatiyakapanin, gadipinsanin, so nakaumadan gudapan makauma at yuba. Yani makna, so mga linog adapan makauma, upama ni kastiri ka pandua, na makaumi linog banana, di ka matiyag ka. Di nang ka madaloy, Diyos ko, Diyos ko. Aron nandun na, gagamit na rin nga na Bisaya. Naam. Fa'alaykum ibadallah bid-dua. So tayo Rasulullah na, dua ka no. Dua ka no. So niya ba'y ikadua? Yung kanina, sabi natin, na kahalagaan ng pagdudua ay nakakatulong sa taong mahina. Pangalawa, nakakadipinsa sa mga masasamang panahon na pwedeng dumating. Pangatlo, adabul gadab. Yung taong hindi nagdudua, pinagagalitan ng Allah. Tao adi pendua, nagkalipungatan ng Allah Ta'ala. Niya pa siya problema. Nandumo pendua, na umingka, galingan initawan to. Di dua saya Allah, paluro pa ko nga sa surga. Adang pantimpo, na kahit pagdua na bangalikod, kahit nagdudua o kahit sa dua nagsisilos. Mayroong kwento, hindi ko rin alam kung gano'ng katotoo. Again, para po kuha na as ipasok natin this topic natin. Dalawang mag-asawa, may dalawang magduaya. Dalawang magduaya. So yung asawa nila, every magsasambayan sila ng Tarawi, na siyempre nagdudua. So ang pangalan nung dalawang asawa niya, si Hasana at saka si Rukaya. Si Hasana at saka si Rukaya. So umandua, sumama, narabban natin ang pinto niya, Hasana wa fil akhirati Hasana wa qina adhaban nar. Na bangalikod si Rukaya katigin, nginantigin ka diya kung hindi ko kakilaging alak ko sa dua. Na inunta na, dua kami, kani kaluma ko atawag ka, kaluma ko, di kaluma ko mun, di ka na mo si Hasana. Guna mo may ikaduwa ka magabi na Tarawi, na may tumumba. Guna pendua sumama, naragpan natin ang pinto niya, Hasana, papil akhirati Hasana, wakila adaban nar. Dama katigil si Rukaya na nangalikod. Bangalikod tigin. Ilan tigin ka, di ko kakinaging alak ko, tigin ka di kalumanin. Tigin pa nun to. Tigin dua kami, kani Hasana akalumanan ka, o gina si kanimboy, ipanduanan ka. Tigin pa nun to. Tigin, rapan natin ang pinto niya, Hasana, papil akirati Hasana. Na tigin, kailangan na yamong ang kay, ngalak ko. Tigin pa nun. Tigin yan ang kadalawa, magabihan to, sa duanan ka, tarapan natin ang pinto niya, Hasana, papil akirati Rukaya. Naring ka makaya ninto. Kagina ayatan. Ayatan ninto. Ando akar mun salaka. Tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam, man lam yas'alillah yagdab alayhi. Antayin itaw adin dua nagkalipungatan ng Allah Ta'ala. Ilay ka ba? Pagkakaroon batagal, bamasa ka rin batagal siya sa Ramadan trade pera niya, gila di ka pandua. Di ka pagin sukor kano Allah Subhanahu wa Ta'ala. So sino man ang tao na hindi nagdudua, pinapagalitan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. At alam nyo ba, ano ang pinakamainam na dua? I-share ko sa inyo sa oras na ito. Ang pinakamainam na dua, kung gusto mong tanggapin ng Allah ang iyong dua, yung dua, kahilingan mo sa sarili mo, idua mo sa ibang tao. Idua mo sa ibang tao. Halimbawa, may sakit yung nanay mo,
or may sakit ka, or gusto mong pumasa sa board exam, ipagdua mo yung mga kaibigan mo. Ya Allah, sana lahat ng kaibigan ko papasa sila sa board exam. Anong magiging resulta? Ikaw ang unang papasa. Bakit? Pagkatapos mong magdua, ipinagdudua ka ng mga malaika. Anong sasabihin ng mga malaika? Sasabihin ng mga malaika, Ya Allah, itong nagdua, ibigay mo muna sa kanya yung dua niya sa ibang tao bago mo tuparin yung dua niya sa ibang tao. Halino ba? Aron na ito na sobray ka selfish tano. Apya ka pandua na ginawa ni mo, tingin niya ala sa kimatapuan, si kwa na top tubo. Naamong problema, lugay na induano kita ka parang ka sa matapuan na mabalik na dito pagkasikay matapuan. Ngayon importante pag-study ka mo. Pag-study ka mo. Tigi Imam Nawawi, rahimahullah, wa kana ba'du salaf, yung mga sahaba, ida arada ay yad'u li nafsihi, yad'u li akhihi al-muslim bitilka ad-da'wa li'annaha tustajab wa yuhsaru lahu mithliha. Ilino ba? Yung mga sahaba, pag mayroon silang kahilingan sa kanilang mga sarili, na yung kahilingan nila na yon, ipinagduduan nila sa kanilang mga kaibigan. Bakit? Kasi tinatanggap ng Allah. Pagtalimana, Allah subhanahu wa ta'ala. So, ibig sabihin, mga sulat ko, na upamaning kaadan kahanan ng kaamapya, na yunanan ka mo ng duan ng kisalakaw sa laka. Kagina pagtalimano, Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung dalil natin? Si Safwan o si Abdullah ibn Safwan, wa kanat tahtahu Darda, si Abi Darda. Sabi ni Safwan, kadimtu Syam, pumunta ako ng Syam, dito sa lugar ng Jaziratul Arab. Fa'ataytu Aba Darda fi manzilihi. Sabi niya, sabi ni Safwan, pumunta ako sa bahay ni Abi Darda. Pero, sabi dito, falam ajiduhu, hindi ko siya nakita. Wajadtu Ummu Darda. Sabi niya, ang inabutan ko sa bahay na yan, si Ummu Darda. Fakalat, aturidul hajj al-am. Tinanong ni Ummu Darda si Abdullah ibn Safwan. Sabi niya, Ya Abdullah, gusto mo bang mag-hajj ngayong taon? Ginantigin, marinig ang kagi sa niya malagon? Kala, naam, tigin uway. Ngayon ipintalo ni Ummu Darda. Kalat, fad'u Allah lana bi khairin. Induanan ka kanu Allah Ta'ala, imakagkagi kami. Fa inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, kagina sa Rasulullah niya ipintalo, na da'watul mar'il muslim li akhihi bidakhril ghaib mustajab. Dahil yung dua mo sa ibang tao, tinatanggap ng Allah. Yani makna, unyan ang kagaling niya na makagagi ka, induanan kay mga tao niya sa makagagi, number 1 na skip pagampagan na makagagi. Yaba, okay na kailangan na maasabab, di ka pa kaya ni, bagayan ka mo, atawa ka, patanan ka mo, sa walay ng ka. Inda ra'sihi malakun muwakkal, kagina sutaw ang pandua, kanu salakaw salakanin, na adan malaika, siya kanu ubay ng ka, ang pandua salaka. Ngayon pantalo ng malaika, tigo Rasulullah, qala al-malak al-muwakkalu bihi, amin, walaka bimithlin. Ya Allah, talima kay duaan ninanan, salta, na ingyan ng kasalkanin. Umalini ka sa makagagi ka, malini ka sa malipos ka sa naraka, malini ka sa madakal imauntongan ka, sa kamandagan ka, na induan ka lang ni patatagan niya sa makauntong silan. Nangyani makna, di ka panggulay, ibaganggi ng mga inchi ka na ng mga pampaswerte. Di mga malipu ka na, mga prutas, mga piso, pampaswerte, ka na na share ka. Sa kutoy na ba? Kalipungatan ka ng Allah Ta'ala. Tayo, ang nagdua, yarudul qadar. At ang pinakamalaki dito, yung dua, kaya niyang baguhin ang ating qadar. So nakita no aukol, lalong-lalo na ngayong buwan ng Ramadan, na kung saan
Dito ang gabi ng Laylatul Qadr. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Siya bagukulan no Allah Ta'ala. So ukulan ng kakanuludo pa sa lagun na dua ka samba. Dua ka. Dukan. Tigo Rasulullah, la yazidu fil umri, walang nakakadagdag ng edad maliban sa pagiging mabuting tao. Pagiging mabuting tao sa magulang, sa mga tao. Wala yarudul qadr illa dua. Dala, pakasaling ka ng qadr, yan yung tabi dua. Tayo, saguna, ano yung mga adab? Paano tayo magdua? Tanurin mo, kapag dua na adin syurutin. Ang pagdudua may mga kondisyon na isaulo mo ang kondisyon na ito. Bakit? Pag hindi mo ito ginawa, naapya mo pisipiya sa kadi matalimi duanan ka. Yan yung makna. O galini ka sa matalima, ituanan ka na mayabay mo talaga bandua. Ikaysa, minha ay yuftatah dua bihamdillah wa thana alay. Babo, bapa. Sulad, babay mama. Bago kang dua, pamanta ka muna sa Allah Ta'ala. Bago kang dua. Ya Allah, sikay pinakamali mo. Antar Rahim, Antar Rahman, Antal Ghafur. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Pamanta ka muna sa Allah Ta'ala. Ilan na ba example? Upama ni kamangay ka kanimayor. Kamangani ka sa tabang. Siyempre, labitan ka muna. Assalamualaikum mayor. Katawan ko'y mali mo kagayt. Mabate ni mayor ito ba? Hatigin ang gahan ko. Ngay kangan ng gusto. So Allah Ta'ala. Yan ba ikaysa? Bago kang dua. Ikadua. Salawati ka sa Rasulullah. Salawat ka muna. Allahumma salli ala Muhammad. Kalandoro ni kinapasar ka sa bayag. Ya Allah, rizki ako nakasakasako bagas. Saki mi mataw sa saranin. Di ka pagkayanin to. Kada tiyanga ganyan sa sakasako, malapo ka. Yan yung makna. Salawat ka muna. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali innaka Hamidum Majid. Tupa ng dua ka. Ya Allah, banginin ko sa laki makapasa ko. Ya Allah, banginin ko sa laka makagkaluma ko. Allahu Akbar. Sa mga single niya, babagidyan tanong. Okay, yan yung mga tumay ikadua. Pamanta ka sa Allah Ta'ala. Ngayon ikadua, salawat ka, tupan ng dua ka. Andukan, kagina sa Rasulullah, na sami'a rajulan yad'u fi salatihi falam yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Adan mama anakinag no Rasulullah amin dua. Okay da, nada salawat. Das kanin, salawat. Ngayon pintalo no Rasulullah. Ajila hata. Di panti ko Rasulullah matalimi tuanin. Pagkatapos niyang magdua, ipinatawag ng Rasulullah. Tigo Rasulullah, ina salla ahadukum falyabda'u bihamdillah wa thana alay thumma yusalli ala nabi thumma yad'u ba'du ma sya. Ilino ba? Tulad iman. O galini ka pendua tigo Rasulullah, napamanta ka muna sa Allah, panginsukur ka muna kanu Allah, tupa na salawat ka, tupa ng dua ka, andaw ikalinya na kay pandua. Yan yung maana na niya ba? Talot iman na niya. Ikadua, adaban, palangayan, nakapandua, an ya'zim ad-da'i fil mas'ala. Kailangan na sigurado ka kano ipanduanan ka. Kailangan na sigurado ka. Panulan to, di ka pantaloy, ya Allah, ampun ako ng kabo, upamanin ka, kalinyan ako ng kapag-ampun. Di ka pagkain ito. Kailangan na sigurado ka. Ya Allah, ampun ako ng talima ka. Ya Allah, banganin ko sa laka. Makapasa ko. Di ka pataloy. Ya Allah, sana kung gugustuhin mo, isali mo ko sa mga papasa. Di ka makapasa. Nugan, bagalanganin ka. Bagalanganin ka. Dati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idha da'a ahadukum, falyazimil mas'ala. Pagwas na pandua ka, na sigurado kay pagtalimano, Allah Ta'ala, huwag mong sasabihin, Allahumma, in syi'ta, fa'a'tini. Ya Allah, huwag kalinyanan ka ang ginagawa sa laki. At minsan, mayroon pa tayong mali.
Yung pagsasabi ng insyaallah. Tanurin mo, ang pagsasabi ng insyaallah, hindi pwede sa dalawang bagay. Ano yun? Una, dua. Siya sa dua na di mapagkadalo ng kay insyaallah. Halimbawa, sana makapasta no. Insyaallah, di ka pakainin to ba? Dugan, magalanganin ka. Umiyok sa Allah Ta'ala. Sana makapasta, tingka amin. Taliman mo Allah Ta'ala. Sana na makauntong tano. Amin. Di ka pataloy. Insyaallah. Kaya na to ba? Na ka makauntong. Kaya na di ka insyaallah. Sana na di tanong sakit to. Insyaallah. Di ka pakayan. Dugan, kagina dua na kailangan na ngayon, sigurado tano. Ngayon patalong tano, amin. Sana makapasta no, amin. Sana mamawi sakit ko, amin. Sana na kailangan na ngayon, amin. Ipatalong tano. Ikadua, nadig ka ba kaya na patalong ni insyaallah, na uming ka na pasat din. Uming ka na pasat din. Okay. Uming ka na pasat din, yung mga tapos na, hindi tayo pwede magsabi ng insyaallah. Halimbawa, saan ka galing? Sa City Hall, insyaallah. Insyaallah, napasad ka rin to na. Mag-insyaallah ka po. Hindi kami dagang. No sa City Hall, insyaallah. Di ka pagkain ito. Hindi ka po. Lo sa Parian, insyaallah. Di ka kilala pasad din. Kuala rin ito, pastage din. Di ka pataloy, insyaallah. Manas umaman to. Bamasa sa kalabaw, lusa parang. Di ka daw nakila ko. Bibili ng kalabaw. Hawak-hawak na niya yung 50,000. Pinailan din ba? Sabi niya sa mga kaibigan niya sa Simoy, tingin, pupunta ako ng parang. Sabi niya, bakit? Bibili ako ng kalabaw. So sabi nung kaibigan niya, dalo kay insyaallah. Padalo ng kapatid, sigurado rin. Yari ni 50,000 na. Gimanat. Gunamak ko sa parang, umuwi, walang dalang kalabaw. Sabi nung kaibigan niya, saan na yung kalabaw? Sabi niya, insyaallah, nawala yung pera ko. Undoron, mag-insyaallah ka nalarag. Kaya nga, sabi ng Allah, wala takulan na li shay'in inni fa'ilun dalika gada illa ay yasha Allah. Sino ang pinakamalaking example natin? Si Sulaiman. Alam niyo ba si Sulaiman na ang dami ng asawa niya ay 90? Siya pulo. Sa ibang riwaya, 100 ang asawa niya. Yan yung maana, pa ito mo ni Pakti malan niya. Di rin bagubag patsingit yung mga babaya. Si Sulaiman, siya pulo. Ikalumanin. Anong sabi niya? Laatufan na Layla. Sabi niya sa kaibigan niya, ngayong gabi, pare, sabi niya, yung 90 na asawa ko, iikutin ko, gagalawin ko sila lahat, mabubuntis silang lahat, puro lalaki. At lahat magjijihad, at lahat marunong sumakay ng kabayo. Anong sabi ng kaibigan niya? Ya Sulaiman, sabihin mo insyaallah. Sabi niya, bakit ko sabihin yan? Anong sabi ng Rasulullah? Fanasiya, walam yakul. Hindi sinabi ni Sulaiman ang insyaallah. Ngayong gulan ni Sulaiman, mabagal ang mama. Siya pulo kataw akalumanin sa kamagabibo, ikinadulugin nun. So sabi ng Rasulullah, falam tahmil, wala siyang nabuntis sa 90 na asawa niya, maliban sa iisa at yung anak niya naghati ang katawan. Dito ba? Sabi ng Rasulullah, kung sinabi lang ni Sulaiman ang insyaallah, mabubuntis niya lahat yun. Magingay nito ba? Okay na? Kailan hindi pwede? Pagtapos na, pangalawang gudua. Pero yung future, mustakbal, yung gagawin pa lang, dalukay, insyaallah. Nandun ka pagangin na lu sa City Hall, insyaallah. Di ka pataluin, lu sa City Hall, damasukal. Damasukal. Pagkatawa ka rin sa dunya, di ka pagkatawa ni insyaallah. Maya, ando ta papawag na lu sa kutabato, damasukal. Niya ka pa madalwa, damakayo. Salin ang tanong, itagag tanong rin inan. Insyaallah italon tanong. Time. Ikatalo, na adaban, palangayan sa kabandua, Allah yasta'jil al-ijaba.
Huwag kang magmadali. Nagbabagas. Magreklamo ka. Pandua ko rin patagal, damon matalima. Maganda ko rin. Ladig ka pagkainin to. Arna doon na lang, kung naduanan ka. Nadig pataliman. Yan yung maana, adan ka magkano ka sa nadig katalimay, duanan ka. Ikadua, pag yung kahilingan mo at hindi ibinigay sa iyo ng Allah, nangangahulugan, hindi makakabuti sa iyo. Yan ang minggulan tanong. Teko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Tinatanggap ang inyong mga dua, huwag ka lang magmadali. Minsan, yung ipinagdudua mo sa iba nagpakasal. Yan yung masakit. Aray ko. Tiki ko na. Yan yung maana na. Upamal kamay ito ba? Meron kang ipinagdua sa iba nagpakasal, ibig sabihin hindi siya makakabuti sa'yo. Nandito pa kami. Nandito kami. Naghihintay. Okay. Tiko Rasulullah, yaqulu da'awtu falam yustajabu li. Min dua ko na damatalima. Labilawan ni mga babay. Pero kang dua na pareklamo. Pagdala na ko ng pandua, kadibog katalima, bagakahalan kay ginawa ng ka. Bagakahalan ng kay ginawa ng ka. Min dua ka sa makapas ka sa board exam, da ka matalima. Yan di makna di makagapya sa laking tuba. Another year, dua ka. Dua ka. Type, nyabay ikatalo. Ikapat, Allah yatakallafa as-saj'a fi du'a wala yurfa sawtahu bihi. Siya sa kapandua na dig kapakayan amatanog iswara gaydo. Labilawan umiga sa kabo. Ilan ba? Dabi na po. Nyabay kapag kagi, kapag umra. Makoma ka sa Masjidil Haram sa Makkah, Indonesia, Malaysia, China, lago ng mga Asia. Naiga pagkapandua, supli ka nga tanogin. Nanambala, di ka pagkayan. Dugan, so Allah Ta'ala, di ka nabiso. Gakinag ka no Allah Ta'ala. Ud'u rabbakum tadarru'aw wa khufya. So Allah Ta'ala, nanyanig ka linya nagkapandua na mata na. Malanat. Sala ko sa tarawih sa wither ka na problema. Okay ito. Uming ka sa kabo na masulam mo. Masulam. Yabi pinakapat, pinakamapya, akapanduan na ngayon. Masulam, di ka na get, papagkabagalan, papagkatanugan, suswara. Tamunog siya. Istiqbalul da'i al-kibla. Kapatsangol sa kibla. And then, kapapulo sa 5. Okay, di ka na lang unang kapandua na pwedeng itaas ang kamay. Hindi lahat ng pagdudua pwedeng itaas ang kamay. Una, pagdudua sa araw ng Friday. Kapandua sa gay na giyamat, no magkutba, di mapakay pupuloy 5. Saguna, naapya sa pagkutba ni pupuloy ni 5. Tanda sa daning kapangagi ko kumanin. Araw pala doon sa mga mamom, pupulo sa 5. Kapandua sa gay na giyamat, na di kapakay ni pupuloy 5. Ikadua, kapandua sa dawi kinapasad sa bayang, di mapakay pupuloy 5. Aran sa lakita no, hindi kinapasad sa bayang, Assalamualaikum, Assalamualaikum, mindua, hindi puloy ni 5. Namba, supad ka ng mga ulama na tigil ang bidaa. Yan yung maana na di ka na lang muna dua na mapakay ngayon, ipupuloy 5. Napamili po, ikay sa ipupuloy 5, nasa sa waiter kapag kunot. Ikadua, nasa sa kapagkuana, tawag siya, kapag buka, kapag iftar, samba. Ikatalo, kapag ngani sa ulan. Sa lako samba, na niya pinakamapya dua, na di rin ipupuloy 5. Niya pang problema, sa niya ba'y, mga ustad-ustad, bago pa pamangagi, arapan na ulama mismo, pandua na patiha. Patiha na di mapakay pandua. Maraka sa lakita no, pandua. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Nana dikinad, Fatiha na dikinad dua. Ikadua na nanadayin ang malapit ka no, Hisnul Muslim. Nana bid'a. Saguna na madakal pun. Ipandua sa Fatiha. Fatiha na panggamitan sa kapagadkar. Panggamitan sa rukya.
panggamitan sa pambatian sa kapatsambayang. Di ka na sa dua. Niya ba siyang gilantan wa? Siyang gilantan no. Lago na pamaki sa niya ba? Na panganino silang sa dalilo. Dukan. Kagila sa dua na. Ngayon ko kumana dua. Ibada. Simba. Na al-aslu fil ibada al-man'u aw at-tawqif. Nya original ako kumana ibada na di ka pa kayo pangadon ka sa simba. Nya tabi adan dalil, adan nas apa kapambuat tanu. Nya ba? Tamunog siya. Al-khusyu wa hudurul qalb fi du'a ma'al yakin al-ijaba. Yani maana na pandua ka na kailangan na ikhlas ka. Dahil problema ng ka sa matagapandua na alanganin ka kapatid niya sa mga adaban na kapandua. Kailangan nasugilat ng ka na adan kanong tuba ako tika. Tamunog siya an yuliha fi dua wa yukarriruhu. Huwag kang mag-surrender. Kung yung isang bagay ipinagdudua mo at ilang taon nang hindi mo nakukuha, idua mo pa rin hanggang ngayon. Induanan ka, takrir, sasalumani ka, kapandua, dugan, kagina sa Rasulullah na may bigal pagkanin. Pagsasalumananin, idua, di nang ka makuha sa guna, next month. Hindi mo makuha next month, next year. Di makuha next year, na next to next year. Basta ngayon, hindi ka surrender. Kailangan ang pagiging masabar sa pagdudua. Panghuli, an yatawassala ila Allah Ta'ala bi asma'ihil husna. Kailangan sa kapandua na umad ka pandua na siya kanuulyanan na duanan ka na ngayon balabit ka kanu mga ngala no Allah Ta'ala. Allahumma atawag kay Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim fa'fu anna ya rahim. Allahumma ighfir li dhanbi innaka antal ghafurur rahim. Umang ka pandua naluka no kalimpusanin na balabitan ng gindaw ngala no Allah Ta'ala. Dukan kaginatigo Allah Ta'ala walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. So Allah Ta'ala na adan ka no sa mga ngala din ng mga mabya na andua ka no luba pangani ka no tigo Allah Ta'ala. Yani maana panganinto ka no Allah Ta'ala sa niya ba ang magabi. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihi husna wa sifatihi ula na palimanin sunya agal bagkantano pambarakatan ni salkitano salta na nganin anakwatan no siya anak kambalaguna na baluinin amapya kano timbangan tano no sagay amoli syabutaman wa naktafi bihadal qadar. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.